Yung flood control projects na billion-billion, nasaan na? Yan ang dapat tinatanong natin. Dapat iniimbestigayan ng Congress kung saan napunta na yung flood control na yan at ipatawag nila by special audit ang Commission on Audit. Sana. Totoo yan, hindi kami kontraktor, kagaya ng iba dyan. Na kontraktor na ito, nagpa-party list, hindi na kayo nahiya. Ang dami nyo ng pera. Gusto nyo pa mag-congressman kayo para lalong dumama yung pera nyo? Ayun na nga ho mga kababayan, nagbabalik ho tayo sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang banat nitong si Atty. Rowena Guanzon para doon sa mga congressman na kontraktor pa. Yan ang nga ho ba sinasabi natin? No, marami na naman hong paiiyakin itong si Atty. Rowena Guanzon dito sa video na to. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community, nandyan lang ho yung join button. Pero bago natin umpisahan yan, shoutout ho muna natin yung ating mga kababayan na talaga naman napakatindi kung sumuporta sa ating mga ginagawang reaction video. Shoutout ho dito kay Teresa Bataga. Maraming salamat. Mega love shoutout ho. Palakpakan natin. Mama Teresa Bataga. No? Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Mega love shoutout din ho dito kay Yvonne Miguel. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan. Bilisan na lang ho natin. Medyo maraming nagpakulay dun sa huling video natin. Dito kay Sir Rene Familiar. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo kung nasaan dako man ho kayo ng daigdig naroon. By the way, salamat doktor. Salamat dentist. Yun ang nga ba sinasabi natin. Ito, mega love shoutout din ho dito kay kay Ma'am Arisa Yen. Ma'am, alam niyo ho, yan din ho ang ating dalangin dito. Na sana itong si Vice President Sara Duterte na ho, ang alam niyo yung makapwesto higangan. Ito, mega love shoutout din ho dito kay Sir TJ Renz. Maraming salamat ho. Mega love shoutout, palakpakan na natin. Mega love shoutout din ho dito kay YAM 8691. Maraming salamat. Mega love shoutout. Thank you po sa inyong pinakulay dyan sa comment section. Mega love shoutout din ho dito kay Nene ng Australia. Mega love shoutout. Maraming salamat ho sa 10 Australian dollars. Ingat ho kayo dyan sa Australia. Mega love shoutout din ho dito kay Marilu Fukahori. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Ayun na ho. Umpisa na ho natin ang ating talakayan. Maraming salamat sa mga nagpakulay sa ating comment section. Mega love shoutout ho sa lahat. Eto na ho mga kababayan, no? Dito sa video na to, bumanat na ho itong si Atty. Rowena Guanzon. Kaugnay dito sa mga congressman na kontraktor pa. Naku, mainit hong usapin ngayon yan. Yung mga congressman na kontraktor pa. No? Yung tipong sila na ho ang nag-a-approve ng budget, sila pa ho ang gagawa ng proyekto at sila pa ho ang gagawa ng proyekto. Anak na to. Ito na nga ba sinasabi natin? Pakinggan ho natin. Bago natin umpisahan yan, meron hong nagba-viral na video galing dito kay Ma'am, pangalan to? Itong si Ma'am Cathy Binag, nag-viral ho ngayon nitong video niya na to sa mundo ng social media. Nakita ho naispatan ho siya naispatan ho siya kasama nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan ho natin kung ano sasabihin nito. Akalain nyo, makikita ako yung aking #1 na favorite senator, Sen. Sen na talaga. Pwede po bang magpa-video sa inyo? Ayan, yung favorite senator ko, #1 actually. Yan naman ho ang pinaka-paborito nating ngayon, political vlogger. Itong si Ma'am, palakpakan ho natin, Cathy Binag. Isa sa mga pinakamaganda na political vlogger ngayong mga panahon na to, itong si Ma'am Cathy Binag. Saludo ho tayo sa katapangan ng ali na yan. Saludo kay Ma'am Cathy Binag. So ngayon, Sen, ano po masasabi niyo sa sambayan ng Pilipino? Ang message nyo, idol. Masasabi ko lang ay pagdagaan na natin ang mga nangyayari sa atin ngayon. Tinamaan tayo ng napakalaking pahala, lalo na sa Bicol region, Batangas. Nakakalungkot, pero maging maratag pa rin tayo. Sana yung makamit pa rin natin ang hininiti natin yung pagkakaisa. Yes. Pero yung very consistent itong si Congressman Rodante Marcoleta na talaga ang palakpakan.
Sinasabi ho natin, dun sa krusada niya ng pagkakaisa, bigla akong lumantad sa ating harap ito. Eh, sino bang gustong makausap nitong mga ungas na to? Ano, flood control project, magparamdam ka kung nandiyan ka, ganon? Yan ang nga ba sinasabi natin. Meron hong mali dito sa mga individual na to. No? Sinong gusto nyong makausap dyan sa ano nila yan? Yung mga kasi di ba ginagawa yan pagka merong gustong makausap sa multo? Ano bang pangalan ng multo? Flood control? Yun na nga ba sinasabi? Talagang, hindi ko kayo maiwan. Talagang gumagawa kayo ng issue, anak ng tokwa. Magparamdam ka. Ano ang unang letra? Ayun na nga mga kababayan. Hindi naman dapat natin tatalakay ito. Papasadahan itong itong picture na to. Bigla akong nagparamdam sa atin. Tanong natin dito kay DILG Secretary John Vic Remulla. Sec John Vic, nakausap niyo ho ba yung gusto niyo kausap? Sumagot ho ba yung Ghost Project? Ito mga kababayan, ito talagang mga na to. Ito, dito tayo kay Secretary Bunuan. Actually, dati pa ho, dapat na-address na ho natin yung issue na yan ng flood control, no? Napag-usapan na ho yan sa Senado, kaugnay nga ho doon sa pagtayo nitong si Senator Joel Villanueva diyan sa Senado, di ba? Lumubog sa Bulacan noong mga panahon na yon. Ngayon, nag-privilege speech siya. Ngayon, pinag-usapan ho yung flood control, pinatawag itong si DPWH Secretary Bunuan. At dito ho sa video na to, pakinggan nyo ho pakinggan nyo ho yung mga sasabihin nitong si Bong Revilla. Kulang na lang sabihin niya na hindi natin pwedeng sisihin ang pamahalaan. Anak ng toko. Sino ang sisisihin namin? Yung ating mga kababayan nagbabayad ng buwis? Ganun mo ba gusto nyo sabihin? Ito mga kababayan. So, ganito, no? So, napakalaki pa rin na kita natin, laki na ng efforts ng bawat isa sa inyo. Di man natin pwede maliitin yan. Pero syempre, at the end of the day, taong bayan ang nakatingin sa atin. Sila yung nakalublob sa baha. Sila yung nakikita natin na wala ng mga ari-arian. Katulad ng sinabi ko kanina. Basta ang kailangan ngayon siguro, magtulungan tayo. Ako as chairman. Kung yung pagtutulungan lang ho ang pinag-uusapan, budget deliberation pa nga lang, tutulungan na kayo Problema ho natin pagdating doon sa implementasyon. Magpakatotoo ho tayo dito Senator Bong Revilla. Pagdating ho doon sa implementasyon, doon ho pumapalya ang flood control na yan. Di ho natin malaman. Nakita nyo naman ho yung tinamong pinsala ng mga flood control project diyan sa Bicol region, di ba? Talagang wasak na wasak ho yung mga lugar doon. Kaya ang tanong dito, napagawa ba ng maayos siya ang na yan, yung mga flood control na yan? Baka lang yan yung exact specification noong mga proyekto na yon, napakita lang na natapos, pero yung exact specification hindi naman nagawa. Puro substandard yung natapos na flood control project. Siyempre, di ba, doon sa isiniwalat nitong si Mayor Magalong, di ba? Ang lalaki ho pala ng cut ng mga na yan. Bago ho mapunta doon sa contractor, dadaan pa ho yan kay Kong, dadaan pa ho sa kay Gob, dadaan pa ho kay Mayor. Meron ho, napakarami yung pagdadaanan bago magawa. So pagka napunta na ho kay contractor yung pera, yung nanalo sa bidding, ngayon, siyempre, kailangan kikita din siya, di ba? Imbis na 3 semento para mas matibay, lalagyan na lang ho ng kalahating supot na semento. Yun, real talk, yun talaga nangyayari doon. Kaya yung mga daan natin, kung bakit wala pang 3 taon, pagkabutas nila after few months or few years, bubutasan na naman nila. Kasi dahil ho yun, doon sa mga halo na ilinagay nila, hindi ho akma base doon sa spesifikasyon na ibinigay ng proyekto na yan. Siyempre, kailangan din hong kumita ng mga contractor. Chairman of this committee, magsa-site inspection po ako. Kahit ako'y pipilay-pilay, ako'y magtatrabaho. Ang kailangan ay magtulungan, hindi po kami naghahanap ng masisisi o pagalitan dito. Ang gusto lang namin talaga ay magtrabaho tayong lahat para sa bayan.
Siyempre, ayaw natin masayang yung binabayad na buwis ng taong bayan. So, yan lang po ang sa akin bilang chairman ng committee ito. Huwag daw tayo magsisihan. Ito talagang si Senator Bong Revilla. Makita naman natin yung pag-ikot ng ating mahal na Pangulo. Nakita ko yung babanat na lang, talagang magpapasiksik pa ng pakaunti. Pag nandun na kagad siya, immediately after ng bagyo, nandun na kagad, umiikot na kagad siya. So alam niya kung ano yung problema sa ground. So sa inyong lahat, masasabi ko, marami pang trabaho, marami pang dapat gawin at gawin natin yun. Okay? So, sususpend ko na muna itong ating hearing at ayun na nga mga kababayan, nakita nyo ho, noong tinalakay yan, hindi ho sila nagdigdip nga. Kumbaga yung nasa surface lang, tinanong lang nila, ano ba yung mga flood control na yan? Hindi tayo dapat magsisiyan, dapat magtulungan tayo dito. Kasi pagka nagsisiyan tayo, malamang sa malamang na itong si Bunuan lang ang maputukan, baka yung mga congressman makaladkad, yung itong si Marcos Jr. Marami ho, malalim ho yung problema na yan. Kasi pinag-uusapan ho dyan, 1.4 billion per day na naginagasta natin dyan sa flood control pero wala ho tayong nakikitang resulta. Ito na ho mga kababayan, ito na nga ba sinasabi natin dito. Ito na ho, ito nang pakinggan na ho natin ang mga punto de vista nitong si Atty. Rowena Guanzon. No, marami yung dito nag-viral ho itong video niya na to kaugnay dun sa mga congressman na, contractor pa. Ito, palakpakan muna natin. Itong si Atty. Rowena Guanzon. Game. Game. Ikaw naman, wala ka sense of humor. Malis ka nga dito. Ano papadala-rapler dito sa mga serious na mga tao? How can you indict me for a crime graft that there is no law? Ayan, galit ng lola. Nasaan na yung sandwich ko? Totoo kami. Palakpakan natin. Galing. Magaling ho ito. Kahit na dilawan to, kahit na pagka iniwa natin yan, lalabas ang kulay niya, kulay dilaw. Pero yung prinsipyo ho niya, hindi ho siya kagaya ng ibang mga dilaw. Ngayong mga panahon na to, naging pula ho sila. Naging sympathizer ho sila nitong Marcos administration. We are a genuinely marginalized sector. Totoo yan. Hindi kami kontraktor. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Palakpakan ho natin itong si Atty. Rowena Guanzon. Doon pa lang ho, tapos na usapan. No? Pero pasensya na ho, madam marami ho kaming nakalinyang mga party list, na susuportahan namin. Pero kayo ho, kung kayo PWD, suportahan pa rin ho natin yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iba dyan. Congressman ka na, ang party list kung sa district mo, mo pa? Ano man, sobra na. Wala pang bagyo o baha na ganito ang pinsala sa atin. Correct. May namatay sa landslide, dun sa entrada pa lang totoo ho yun. Wala hong bagyo na ganyan na dumaan sa ating bansa na ganyan nang inabot natin, lalo na dyan sa Bicol region. Yung babaha, maya-maya bababa na yan. Ganun ho yung normal na baha. Kaso ito ho, hanggang sa ngayong oras na to, balita natin yung ibang bahagi ng Bicol region, lubog pa rin ho sa baha. Ganun ho katindi yung bahang nangyari ngayong mga panahon na to. Ibig sabihin, yung mga flood control, talaga hong mga palsipikado, ika nga. Loy. Mga lugar na hindi dati ay binabaha, ngayon binabaha na. Ang Naga, Misulang, Water World noong first 3 days. At wala mang naipadala ang national government dahil hihintayin na lang daw humupa ang baha. Ayun! Ano kayang ginawa ng mga Navy dyan? Mga inflatable boats ng Navy. Mga helicopter, ano kayang ginawa dyan? At least, consistent lang ho itong Ale. Nung panahon ng eleksyon, binabanatan niya. Ngayong panahon, puro kapalpakan ang ginagawa na itong si Marcos Jr. Talagang kinukall out ho niya ang administrasyon. Di ho kagaya nitong si Diliman, nitong si Risa Hontiveros, diba? Itong si Nanay Lenny. Mga tahimik na ho ngayon yung mga yan. Sinasabi nila sila daw ang true opposition. Isa na lang ho opposition ngayon, si Vice President Sara Duterte. Minsan sumusundot itong si Atty. Rowena Guanzon, kaya medyo nabibilib-bilib tayo pagka bumabanat ho siyang kagaya nito. Wala na ba talaga silang silbi? Hindi ba pwedeng drop from helicopters ang mga food packs at mga medicine? Kawawa, mas kawawa ang mga persons with disability at kanilang mga anak dahil hindi po nila kayang lumangoy, hindi nila kayang lumabas sa mga bahay nila.
para mailigtas ang kanilang mga anak, mga hayop at mga belongings. Kaya tatanungin po talaga natin, bakit po ganito kalubha ang pinsala at kataas ang baha dyan sa Naga at sa Bicol region? Dahil po ang mga rason ay marami. Isa na dyan yung walang tigil na quarrying. Quarry ng quarry, hukay ng hukay. Kaya yung balita ho natin, ang quarrying na yan, ang kumikita daw ho dyan, yung gobernador. Siyempre, hindi natin yung mga ano dyan, yung mga congressman at mayor, meron din yung ano yan, lagay yan. Ngayon, pagka pinagpatuloy pa ho nila yan, hindi ho natin nakikita na mawawala yung bahana yan sa anumang oras mula ngayon, ika nga. Pagka bumagyo ho, inaasahan natin na talagang pagka merong dumaan na bagyo kagaya nung kay Christine, talagang kung saan ho dadaan yung bagyo na yan, ano na lang, kumbaga, pasensyahan na lang, ika nga. We are at the mercy of the weather, ika nga nitong si Marcos Jr., di ba? Wala ho silang magagawa kahit na napakalaki ng pondo nila, nasa kanila lahat ng ahensya ng pamahalaan. We are at the mercy of the weather. Yun lang may papaandar sa atin, we are at the mercy of the weather. Yung tubig po, ay wala nang ano. Ay dyan nagmimisto lang flood basin. At pag yan ay umapaw, ay talagang wala nang lalabasan ang tubig. Yung flood control projects na bilyon-bilyon, nasaan na? Yan ang dapat tinatanong natin. Dapat iniimbestigayan ng Congress kung saan napunta na yung flood control na yan at ipatawag nila by special audit ang Commission on Audit. Sana. Naku, kailangan meron pala hong ganon. Special audit dyan sa Commission on Audit, yung mga flood control na yan. Kaso ang special audit ho nila, yung kay VP Sara. Yung 125 million na confi fund ni VP Sara, yun ang pinapa-special audit. Pero yung 1.4 billion pesos flood control fund everyday na ginagasta ng pera na pera galing sa kaban ng sambayan ng Pilipino, wala hong pakialam doon. Mga bingi, bulag, pipi ang mga congressman pagdating dyan sa usapin ng flood control. Napunta. Paano ginawa? Paano nila ginawa at ginastos at bakit ganyan pa rin? Misto lang walang solusyon ng pagbabaha habang bawat bagyo sa atin. Ito pa, bakit hindi napipidik ito ng gobyerno? No. Bakit hindi bumili kagaya ng Japan na may days ahead na pipidik na saan ba hahagupit ang bagyo? At si Marcos Jr., iba ho yung napipredict niya eh. Baka napipredict lang niya, madam, yung tama niya. Diba? Ganun ho itong si Marcos Jr. Kaya sa susunod na election, especially this coming 2025 midterm election, piliin ho natin ng maayos kung sino yung mga ilulukluk natin. Bukas ho pala, no? Meron ho yun si Mang PH, no? Itong si Mang PH, yung in-interview niya itong si Atty. Vic Rodriguez, sabi niya sa atin, palabas daw ho natin yung ilang mga clip. Bukas ho, abangan nyo. Meron hong malupit itong si Atty. Vic Rodriguez doon, kaugnay sa pag-uusapan natin bukas. Diyan sa issue ng war on drugs. Pinipredict na kung gaano kataas ang tubig na hindi maipapalabas o magiging sanhi ng baha. Ano, ayuda na lang tayo ng ayuda, antayin na lang bawat baha? Nako. Yun ang solusyon? Kaysa maging prepared, tulungan ang tao maging prepared sa mga baha na ito. Hindi naka-prepare. Ang taga Bicol, kahit naka-prepare sila for 7 days, hindi na kaya. Gutom na sila on the 3rd day. Dahil wala namang nagbibenta na. Ganun ho ka-weak itong leader na to. Kaya yung ginawa ni Villapuerte, kahiya-hiya ho yun. Imbis na ipamigay ho nila, pagkain, pinamimigay ho nila doon sa yung mga nakasakay sa speedboat, pera ho yung pinamimigay nila. Ganun ho kawalang hiya yung mga Villapuerte na yan. Ngayon, para dyan sa mga nasasakupan itong mga Villapuerte na to, nasa sa inyo ho yun kung
ibabalik nyo pa ho dyan sa Kongreso itong mga bilya-pwerte na to. Pero ang atin ho dito, nakita ho natin kung paano sila magtrabaho. Wala ho silang pagkakaibahan dyan kay Saldico, dyan kay Tambaluslos. Kaya kung meron ho silang makalaban dyan sa mga distrito nila, i-consideran nyo ho. Dahil wala hong pakinabang ang sambayan ng Pilipino dyan sa mga tao na yan. Kagaya na itong mga bilya-pwerte, itong si Saldico, yan si Tambaluslos na ho. Kung sino man hong makalaban ng mga individual na yan, yun ho ang inyong suportahan. At wala ang paraan para makalabas sila ng bahay. Hindi lamang po doon, Batangas, na dati ay walang baha po dyan sa Batangas. Ngayon ay bumaha na rin todo at landslide. Kaya kailangan na pong panagutan naman ng gobyerno yan. Maliban sa reconstruction, rehabilitation ng mga bahay dyan, dapat magbigay ang national government dyan ng rehabilitation na fund sa mga bahay sa pinsala ng baha. Ano naman sila, uulitin na naman nilang lahat ng mga savings nila, mapupunta na naman sa pagpagawa nila ng bahay nila. Sana po, gising-gising naman po ang ating mga pangulo sa Pilipinas. Gising po, gising. Galaw-galaw. Also, the political dynasty law. This is already too much. And you know, I have many friends in Congress and this is not personal. Congressman ka na, ang party list kung sa district mo, mo pa? Ano man na sobra na? Ikaw na ang congressman, anak mo rin ang party list dyan? Shoutout doon sa mga aso ni Tambaluslos na gano'n ang galawan. And that is not what the Constitution envisioned for the party list. It was... Hindi, ganun no yung trip nitong mga politiko na to. Pagka si Junior, walang trabaho, party list ka na lang. Pagka si Bet ka, walang mapagkakitaan, party list ka na lang. O itong si Mrs. walang magawa sa bahay, party list ka na lang. Ganun ho. Real talk. Pagka si Kabet, etong si Junior, yung mga anak na walang magawa sa buhay, ginagawan ho nila ng party list. Kumbaga, yung party list na yan, ang nangyari ho, parang naging training ground na para dun dyan sa mga malilit na crocodile. Diba? Kaya, pati itong party list ho na to, bantayan ho natin ito sa susunod na eleksyon. Huwag ho natin ngayaang maupo dyan yung mga individual na kapanalig nitong si Marcos Jr. Yun ang problema natin dyan. Supposed to be. It was intended for the marginalized sector. That is why I chose the persons with disability. Because my nephew, my brother's son, who's 27 now, his name is Greg, he has autism. He cannot read, he cannot write. He barely speaks. But God is good. Greg is perfect. Among children with disabilities, ang pinakamarami po yung may autism. Kaya yung mga SPED schools, kailangan po talaga yun. Ang next ay children with Down syndrome. Pero grabe ho yung ngayong mga panahon na to, napakarami ho ng mga batang merong ganyang klaseng sakit, no? Kaya ano ho bang gagawin diyan, no? Nakakaano na ho magulat ka na lang yung bata meron ho palang ganun, no? Hindi nagsasalita, hindi nakikipaglaro, hindi nakikipaghalubilo, no? Meron ho palang napakahirap ho ng mga magulang na merong ganyang klaseng na mga anak nila, may napakatinding sakripisyo ho niyan kasi mula pagkabata kumbaga kung saan umabot yan, ikaw makakasama niyan, hindi na mag-aasawa yan. Diba? Kaya itong mga advokasya nitong si Guanzon, maganda naman. Kaso meron na nga ho tayong party list. Yun ang sayang, Attorney Rowena Guanzon. Who need heart surgery all the time. Many of them are also epileptic. Anong ginagawa ng gobyerno? Kulang na kulang yung government hospitals sa services at saka kulang yung mga guarantee letters or payment for free hospitalization ng mga batang who need surgery, especially heart surgery. May nakalimutan pa ba ako? Wala na? O sige, magtanong na kayo. Alam ko naman ang gusto nyo Yes, ma'am, Commissioner. First question is from Jairo Rappler. Pero Rappler, nasan si Paterno? Asan siya? I am the assigned report. Itong si Madam Rowena Guanzon para dun sa mga yung mga teacher na pagka tinawag ka pag di ka nakasagot, yari ka. Yung di nagbibigay na second chance.
Yun no, pagka nakikita natin tong si Rowena Guanzon, parang ganun ho datingan niya. Yung tipong yung terror na teacher. Pero ano, mahusay ito. Kung siguro teacher ko to, matututo ako. Hindi lang kita naging teacher, madam. Kaya hindi ako natuto. Kaya feeling ko kung ito magiging teacher ko, kung ano mas subject na ituturo sa akin ito, magaling ko eh. Pagka nagsasalita, kumbaga, kunyari, yung ano lang, on the spot na merong topic, pagka pinag-usapan niya, napapaliwanag ko niya na maigi. Magaling mo siya. Magaling to si Gonzon. Sa totoo lang, napaka-bright nitong Ali na to. Matalino. Sayang, madam, no? Pero kung mag-aaral ako, ikaw ang gusto ko maging guro. Pero ipasa niyo ho ako, madam, ha? Mahirap po yan, no? Mahirap. Order for today. Ay, hindi pwede. Dapat nandito siya at sabay siya pakulong sa akin. It's no longer Gusto nga nasa nandito si Leila eh. Mapicture kami. Si Leila yung kinulong. Ako yung gustong ipakulong. Pambira o ibang klase ho talaga itong si Madam Rowena Guanzon. Ano ho siya, kumbaga, pagdating sa sa mga interview na ganyan, hindi niyo ho maiisa ng Ali na eh. Sabi mo kay Paterno, pag ako'y nakulong, sasama siya. It's now covering faith and religion, ma'am. Ma'am, Galing for my mo, question, ma'am, pagbardago you lang, weren't eh, no? able to sit at the House after Cardema blocked your proclamation. For the record, ma'am, for those who are asking, ma'am, may mga sasabi po na bakit hindi na daw po kayo nag-sidestep para makaupo sana yung mga original nominees, ma'am. Can you clarify that po? Sidestep? Ako? Opo. Di ba may nag-substitute po kayo after the... Yeah, because the first nominee was our chair, was a polio survivor, that's survivor of breast CA. Her daughter had stage 4 aggressive breast CA. So she could not sit. So she told me, since you have been advocating for PWDs and you're retired now, why don't you just campaign for us? Because I'll campaign for you. So I campaigned, di ba? And then she decided di talaga kaya because they'd go to the hospital three times a week eh. So, hindi talaga kaya. So, and that's a fact. Hindi yan namin lie. Ano ba lie sa Tagalog? Ha? Gusto? Lie? Like? That's not a lie. Like kasi nungalingan, ma'am. Hindi yan kasi nungalingan. Totoo yan. Sidestep ako para makaupo siya. Siya naman talaga dapat uupo. Nag-take out na nga siya. Si Grace Ineza, taga UPBA, consultant of the ADB. Brilliant people in P3PWD. Brilliant and accomplished people. We have family members who have disabilities. Totoo kami. We are a genuinely marginalized sector. Totoo yan. Hindi kami kontraktor, kagaya ng iba dyan. Naku, yan ang kontraktor na ito, sinasabi natin. nagpa-party list, hindi na kayo nahiya. Ang Grabe, dami nyo ng pera. Gusto nyo pa mag-congressman kayo para lalong dumama yung pera nyo? Shoutout dito kay Shaldi ko. Oy, para dun sa mga party list na, kontraktor pa. Di na daw ako nagsawa sa pera. Kakaya ako, no? Kakaya itong mga party list na to. Kaya sinasabi ho natin dito, bantayan nyo ho ng maigi ang mga individual na yan. Yung itong si Shaldi ko, tapos na ho siya ngayon. Ang papasok ho ata, itong si Garbin, dyan sa Ako Bicol Party List. Yung mga taga Bicol Region, kung saan ano man yung Ako Bicol na yan, huwag nyo hong butohin yung Ako Bicol Party List na yan. Pero wisyo ho ang aabutin nyo dyan. So, totoo lang ha. Kasi base sa nakikita nating performance ng Ako Bicol ngayon, dyan sa nangyaring Bagyong Christine na yan, wala hong nakitang pakinabang. Ano ba? Sino bang representa ng Bicol, Ako Bicol na yung mga Bicolano? Yun ba yun? Kawawa naman ho yung mga representa nila sektor. Sana binigay nyo na lang yan sa amin. Yung mga tunay na marginalized, hindi konti na lang sana mga boto kailangan namin. Ngayon, kukumpetensya pa kami sa mga vote buying nyo. Ayan, galit na ang lola. Nasaan na yung sandwich ko? Ma'am, just a follow-up question, ma'am. In 2019... I was not able to sit because of the personal venganza of Cardema. I'm the one who paid the highest price for supporting Leni Robredo. And you all know that. Ngayon, gusto na nila akong ipakulong. Siguraduhin mo lang, Rappler, na nandun ka, ha? At si Paterno dalhin mo. Dahil hindi ako papayag na ako lang makukulong. Sama si Sandra Aguinaldo. Nasaan si Sandra? Sabihin nyo sa kanya, ni-roll call ko siya dito. Pag ako'y na-aresto, kailangan yung dalawang yan kasama ko sa kulungan. Dahil freedom of speech ang depensa ko dyan. Aside from, there is no law punishing. How can you indict me for a crime, graft, that there is no law punishing
disclosure of the name of the ponente as a crime. That is a Supreme Court rule. They contempt me, disbar me, but send me to jail. On graft, na hindi naman ako kumita kahit 5. No. Ang daming magnanakaw dyan, ba't hindi nila inuna? Ako talaga gusto niya unahin? Ano ba naman to, ombudsman na to? Maawa naman kayo sa mga taong akala nila nagnakaw ako. 25 years in government. My father and my mother will roll in their graves. Graft? Libel. Pahin ako, bigami. Sige. Sino gusto magpakasal dyan sa akin? Magbigami. Ang hirap pong kalaban nitong si Rowena Guanzon. Ito yung mga parang nakikita ko sa kanya si Tatay Digong at saka itong si VP Sara. Yung lang yung tipong wala akong pakialam, sabayan na to kung sabayan. Ganun yung nakikita natin. Yung style niya parang ganun eh. Yung rereklamo niyo ako, wala akong pakialam, wala akong ginawang mali. Makikipagsabayan ako kahit saan tayo makarating, hindi niyo ako mapapatiklop, ika nga, di ba? Ganun ho siya parang ginagawa ngayon itong si Vice President Sara Duterte, nag-all out. Mga ganyan ho, di ba si Tatay Digong ganyan, pakialam ko sa inyo. Bahala kayo sa buhay niyo. At yun ang nakikita natin dito sa ali na to. Pero hindi natin sinasabing sinusuportahan natin tong ali na to, ha. Kasi marami hong mga issue na kung saan hindi ho natin siya kahentulad ng tayo kagaya dyan sa West Philippine Sea at yung pagbira niya sa mga Duterte. Oo, binibira niya ang itong si Marcos Jr. Pero lang naman ho yung kumbaga kabira-bira naman talaga. At hindi ho siya nagpadala sa ginagawa nitong mga dilawan ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr. na talaga nagpapakaaso sila. Ito dilawan pero hindi ho siya yung dilawan na walang prinsipyo. Kahit papaano meron ho pa palang natirang dilawan na merong prinsipyo kagaya nitong si Rowena Guanzon, no, meron ho siyang prinsipyo. Sa lahat ng politiko na nakikita ho nating maiingay ngayong mga panahon na to sa side ng mga Duterte, sa side ng mga dilawan. Pagdating sa side ng dilawan, isa ho yang si Rowena Guanzon dun sa mga politikong merong paninindigan. Kami tayo. Ay ako, graft. By telling the public that may nakikialam sa integrity ng Commission on Elections, which should be an independent body. May nag-i-interfere, kaya yung mga commissioner ay sinusulot. Is that graft? Never mind. I'm going to the Supreme Court on a petition for certiorari, and I pray that the Supreme Court will grant me a temporary restraining order. If not, then Paterno and Sandra Aguinaldo will go to jail with me. Unfortunately, ma'am, they're not part of the respondents in the... Ikaw naman, wala kang sense of humor. Malis ka nga dito. Ba't mo nagpapadala rappler dito sa mga serious na mga tao? Ma'am, that was a joke, ma'am. Ma'am, just a follow-up question, ma'am, to set the record straight po. In 2019, when Cardema used the substitution po for the party list, you said that it was an abashmockery and assault to democratic processes po. What can you say, ma'am, sa criticism po na you used the same substitution method po for the P3WD party list? Kasi he was disqualified, anak. Under the party list law, overage siya. Gusto niya, dahil Duterte siya, pipilitin ko yung mga commissioners na pikit na, ako, bobo? Number 6 ako sa klase ko sa UP, nag-Harvard pa ako. Nakakahiya, nagtuturo pa ako ng batas. Hindi man lang ako marunong magbasa ng party list law. And it says there, he's overage. Hindi ba unanimous ang decision ng Comelec and Bank? Unanimous yun, disqualified siya. Pero anong ginawa? Pinaupo namin ang anak niya, ang asawa niya. Pinaupo namin ang asawa niya. Hindi lang ako bumoto as a matter of principle, pero nakaupo sila. In fact, there's a Supreme Court decision that says that their substitution was valid. Look at me in the eye. You, since you're asking the question, you learn from this. There's a Supreme Court decision that says, tama ang Comelec na pinasubstitute namin. Yung asawa niya, ayaw niya talaga kasi gusto niya siya talaga mag-congressman. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang pagle-lecture sa atin itong si Attorney Rowena Guanzon. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho.